Kaugnay nga sa pagbabantay sa vote buying, vote selling, pati na ang update sa iba pang paghahanda sa eleksyon 2025, makakapanayam natin si COMELEC Chairman George Garcia. Magandang umaga po, Chairman Garcia. Magandang umaga, Ma'am Susan. Magandang umaga din sa ating mga kababayan. Chairman, sabi ng election watchdog na Lente, may bumili ng boto sa halagang 35,000 pesos. Mayroon din ba kayo natanggap na ganyang report o baka meron pang mas mataas na halaga sa 35,000 pesos, Chairman? Ma'am Susan, bagamat maaaring ang binabanggit ng Lente ay nangyari noong 2020, ang inyong lingkod at that time ay isang commissioner pa lamang, hindi pa tayo uno talaga sa COMELEC. Wala tayong nadinig tungkol do sa amount na yan. Although bagamat may mga mas maliliit na amount na nadidinig tayo, kung kaya naman at that time po meron din kaming kinreate na task force kontra bigay at that time yung 2022. Pero ngayon pong 2025 elections, na tayo ang namumuno, di subukan po nila na mamili at mamigay ng ganyang klaseng amount. Malaking ano po yan, ha? Malaking, kumbaga parang babala at makikita natin ng gagawin talaga dito ng COMELEC. Anyway, Chairman, ipinunto rin ng Lente na kahit mali, mahirap daw tanggihan yung vote buying o selling kasi malaking bagay yung 35,000 pesos sa ilan nating kababayan. Paano kaya yan ma-resolve, Chairman? Ma'am Susan, voters education po talaga tayo dapat dito. Kaya nga pinupursige ng COMELEC yung open ng curriculum. Pag sana maisama man lang na subject sa curriculum ng mga kabataan, kahit yung maliliit pa lamang, ang voters education. Kasi kahit po sabihin natin, huwag tanggapin, nagugutom ang Pilipino, nagugutom ang kababayan natin. May kailangang immediate na paggamitan ng pera. Kaya talaga pong natetempt sila natanggapin yung mga ganyang klaseng offer. Bagamat lagi natin sinasabi, pag tinanggap nyo, kinabukasan ng binebenta, hindi naman yung isang araw lang. Kaya lang, maipapaliwanag mo yan paano na sa isang gutom na sikmura. Kaya naman po, talagang voters education. At yan po, kinakailangan pagtutulungan, Ma'am Susan, ng lahat. Hindi lang po ng Commission on Elections, lahat ng citizens armed, interest groups, private sectors, kahit po ang simbahan at kahit po ang ating mga private educational and public educational institution, kasama na rin po ang media. Chairman, isa pang problema, yung mga ayuda ng gobyerno o kaya yung mga relief goods nito mga nakaraang bagyo, baka daw ipambili ng boto. Ano pong usapan nyo ng DSWD at ng iba pang ahensya tungkol dyan, Chairman? Alam niyo po, Ma'am Susan, yan pong mga tinatawag na ayuda o yung mga binibigay sa ating yung mga relief good na pinamimigay sa ating po mga kababayan kapag po may kalamidad, yan po sa batas ay exempted. Hindi kinakailangan ihingi sa amin ng exemption. Siguro nga ang dahilan ng batas ay sapagkat yung urgency, yung pangangailangan, yung emergency nature ng mga pinamimigay po na ito. Kung kaya talaga pong parang sinasabi ng batas natin, dapat ito ay doon sa mismong ahensya ng pamahalaan na nagdi-distribute o namimigay nito ang siguraduhin na ito ay maayos na madidistribute. Bilang paunawa lang din po at impormasyon sa mga kababayan natin, tatandaan po na dahil sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus COMELEC, hindi pa po sila kandidato sa kasalukuyan yung nag-file ng candidacy mula October 1 to 8 at November 4 to 9 sa Bangsamoro. Sila daw po ay kandidato pa lamang sa February 12 sa national position at March 28 sa local position. Kaya kung anuman ang kanilang dinidistribute sa kasalukuyan, kung anuman yung pinamimigay nila, umiikot sila, ay hindi pa po violation, wala pong premature campaigning, Ma'am Susan. Papasok po yung pinag-uusapan natin, sana magkaroon ng paghihigpit pagdating ng tinatawag na campaign period. Apo. At Chairman, nagtutulungan kayo ng MMDA sa pagbabaklas ng mga illegal campaign posters. Saan pong mga lugar yung marami kayo nakikita na ganyan na? Naku, Metro Manila naman talaga, Ma'am Susan, talaga namang nakita niyo naman nakabanderas talaga dyan. Pagka po ganitong panahon na dahil wala ng premature campaigning, wala pang kapangyarihan ng COMELEC, dapat po ay sa LGU ang ating pong panawagan sapagkat siyempre ang mga local government unit naman po may kanya-kanyang ordinansa na pwedeng ipatupad upang tanggalin ang mga illegal materials o na nakadikit o nakasabit-sabit sa ating mga kalsada. So sa kasalukuyan, ipapanawagan pa lang po ng COMELEC, pero once na dumating yung tinatawag na election period, sisimulan po namin ang pagbabaklas. Ang MMDA naman po sa kasalukuyan, kahit wala pang election period, nagbabaklas na rin sila. Lalo na sa mga ari-arian na pag-aari po ng MMDA. At Chairman, hindi na nga ba kasama sa monitoring nyo yung private social media accounts ng mga kakandidato? Paano kung nagkakalat ng mga fake news o kaya naninira sa ibang tao?
Ma'am Susan, una po ang inyong lingkod ay nagsusog ng pagbabago sa umiiral natin na first historic guidelines natin sa social media, AI at deepfakes at iba pa. Ang sabi po natin, mukhang hindi dapat isama ang pribadong individual sapagkat maaari po ito ay mag-intrude, Ma'am Susan, o mag-violate ng constitutional right ng mga private individuals na tinatawag natin freedom of expression or freedom of speech. Sapagkat tatandaan po natin, kung nag-like ka halimbawa doon sa na-post ng isang politiko at na-share mo ito, Ma'am Susan, parang napaka-unfair naman, nakasuhan natin yung pribadong individual. Ngayon po, kung yung pribadong individual naman ay nagkakalat ng fake news, misinformation yan o kaya disinformation, pwede naman naman po siyang habulin sapagkat sa Omnibus Election Code sa Section 261 letter V, ay may nakalagay po doon ng isang tao na nagpapakalat ng mga maling informasyon o kaya naman ay mga pananakot o kaya naman ay pagkikwestiyon sa integridad ng ating halalan, pwede po namin kasuhan. So ibig sabihin, hindi po namin kayo ipaparehistro yung pribado individual, hindi namin po kayo i-regulate, pero sa bandang uli, pwede po kayo makasuhan ng kahit na sino, lalo pat ang pinapakalat nyo ay disinformation at misinformation. Okay. Naku, maraming salamat, COMELEC Chairman George Garcia, at magandang umaga po sa inyo. Umaga po, maraming salamat. Salamat po.